Halina at samahan nyo kaming tuklasin ang kontrata sa pagpapakabit ng tubig dito sa Siniloan Water District. Ang ating kontrata ay binubuo ng 4 na alituntunin at iba pang mahalagang impormasyon. Ang unang alituntunin ay pagpapakabit at pagpapanatili sa serbisyo ng linya ng tubig. Number 1, mahigpit na pinatutupad ng district na ang tanging rehistradong may-ari ng bahay, establishmento, lupa, apartment o paupaan ang maaaring maitala bilang lehitimong magpapakabit ng linya ng tubig. Maliban kung makapagbibigay ng notaryadong kasunduan sa pagbibigay ng paintutulot sa paggamit ng lupa ang may-ari sa pangalan ng ibang tao. Kalakip ang katunayan ng pagmamay-ari tulad ng alinman sa mga sumusunod. Katibayan ng bilihan ng lupa, titulo ng lupa, tax declaration, waiver of rights at iba pang nakatalang katibayan ng pagmamay-ari ng lupa. Number 2, ang tagatangkilik ay magpapasa ng kaukulang requirements ayon sa pinatutupad ng batas, maalinman sa mga kinakailangan kagaya ng mga sumusunod. Barangay permit, mayor's permit, barangay certification, barangay clearance, secretary's certification para sa korporasyon at iba pang legal na dokumento na hinihingi ng panahon at pagkakataon. Number 3, ang lahat ng materyales at iba pang gastusin sa paglilinya ng tubig kasama na ang labor cost ay sagutin ng tagatangkilik na magsisimula sa mainline ng district hanggang sa bahay, establishmento, lupa, apartment o paupaan ng may-ari. Makikita sa larawan ang standard water meter setup kung saan ang saddle clamp ay kinakabit sa mainline upang makuha ang supply ng tubig mula sa pangunahing tubo. Kasunod nito ay ang bushing at korpo na maaaring patayin ng aming tubero kung may problema mula sa mainline papuntang metro. Nakatayo sa standpipe ang water meter na sumusukat ng konsumo ng tubig bago dumaan sa ball valve na ginagamit upang patayin ang linya ng tubig mula sa metro papunta sa bahay. Tandaan na ang paglalatag at paglilinya ng tubig sa loob ng bahay ay hindi saklaw ng water district. Number 4, ang metro ng tubig ay kasama sa babayaran ng tagatangkilik at ito ay ilalagak lamang sa lugar na madaling matagpuan at masuri upang mas madaling maitala ang konsumo ng tubig ng tagatangkilik. Number 5, ang pagmimintina ng metro ng tubig or water meter maintenance fee ay kinakailangan bayaran ng tagatangkilik sa halagang 840 pesos. Number 6, na ang tagatangkilik ay sumasang-ayon na babayaran ang halagang 6,000 piso bilang paunang bayad at ang matitirang kabuuang halaga na gugugulin sa pagpapakabit ng serbisyo sa naloloobang 3 buwan matapos na maikabit ang serbisyo at ang halagang ito ay ayon sa patakarang pinaiiral ng district. Number 7, ang district ay walang pananagutan sa pagkaantala o pagkatigil ng serbisyo ng tubig sa mga kadahilanang hindi kayang kontrolin o kasiraang sanhi ng mga depekto sa koneksyon. Bagamat kung may gantong pangyayari ay agad kaming abisuhan upang agad naming magawan ng aksyon. 8, ang tagatangkilik ay may obligasyon na pangalagaan sa lahat ng pagkakataon ang metro at linya ng tubig at ipagbigay alam naman sa opisina ng district sa loob ng 24 na oras mula sa pagkakadiskubre ng anumang sinadyang pagkasira, pagtagas sa linya ng tubig. Anumang tubig na nasayang at gastusin sa pagkukumpuni ay pananagutan ng tagatangkilik maliban na lamang sa mga kadahilanan ng force majeure o pagkatsirang dulot ng kalikasan. Bukod pa dito, ang district ay may karapatang putulin ang linyang ito kung sakaling tumanggi ang tagatangkilik
na ipagawa ang naturang sira o tagas sa linya ng tubig. Number 9, ang district ay matapat na tumutupad sa kautusan ng Local Water Utilities Administration or LUA na ang nagtatakda na ang lahat ng tagatangkilik ng serbisyo ng tubig sa nasasakupan nito ay may obligasyon na magbayad ng halagang na itinuturing na customer deposit bilang paunang deposito ng tagatangkilik habang nakikinabang sa serbisyo ng tubig. Ang customer deposit ay nakabase depende sa 2 buwang minimum charge ng isang klasifikasyon at may iba't ibang uri ng klasifikasyon kagaya ng sumusunod: residential, government, full commercial and industrial, commercial A, commercial B, and commercial C. Ang paggamit ng tubig ay para sa bahay lamang kagaya ng laba, luto at ligo. May pulisiya din tayo na 1 metro isang bahay, kaya kung 2 o higit pa, maaari kang makategorya bilang commercial. Ang minimum charge ay 200 at customer deposit ay 400. Government, ito naman ay establishmento kung saan ang pasilidad ay ginagamit sa public service. Kagaya ng residential, 200 ang minimum at 400 ang customer deposit. Full commercial and industrial. Ito naman ay business establishment na direktang nagamit ng tubig sa araw-araw nilang operasyon. Kagaya ng restaurant sa simpleng lumihan at lugawan hanggang sa mga sikat na fast food chain o kaya naman sa mga car wash at DIY car wash at mga swimming pool na pinarerentahan kagaya ng resorts. Ang minimum nito ay 400 at ang customer deposit ay 800. Commercial A, ito naman ay business establishment na hindi direktang nagamit ng tubig sa araw-araw nilang operasyon. Kagaya ng convenience stores, groceries at offices, kagaya ng law firm, bangko at iba pa. Mas mababa kumpara sa commercial na ang minimum ay 350 at customer deposit na 700. Commercial B, ito naman ay maliliit na business establishment kagaya ng repair shop at mas mababa kumpara sa commercial A na ang minimum ay 300 at customer deposit na 600. At commercial, ito naman ang pinakamababang uri ng commercial kagaya ng sari-sari store na ang minimum ay 250 at customer deposit na 500. Tandaan na ang classification ay maaaring magbago o baguhin depende sa uri ng establishmento sa paggamit nito. Naririto naman ang taripa o rate table para sa mga konsumo. Maaaring i-pause ang video para matignan ng mabuti. Ang minimum charge ay pinapataw kung 0 hanggang 10 ang nakonsumo ng tubig. Pag lumagpas ay maaari ka ng patawan ng commodity charge kung saan tumataas ito habang lumalaki ang konsumo ng tubig. Ang rate na ito ay alinsunod sa BOD Resolution number 20 Series of 2025 na sinimulan noong Mayo 2025. For example, kung naitala sa metro mo ay 2,376 noong nakaraang buwan at sa ngayon ay 2,403, ikaw ay kumonsumo ng 27 cubic meter. At pagpalagay na ang classification mo ay residential, kung saan ang minimum charge ay 200 pesos para sa 0 to 10. Simula 11 to 20 kung saan 10 ang nakonsumo sa halagang 211 pesos and 30 cent. At 21 to 27 na 7 sa halagang 160 pesos and 75 cents. May kabuuan kang babayaran na 574 pesos at 5 cents para sa 27 cubic meter. Ayon sa Board Resolution number 24 Series of 2014, kung ang linya ng serbisyo ng tubig ay naantala o naputol na ng higit sa 6 na buwan mula sa huling pagbabayad ng tagatangkilik, ang halagang nabanggit ay maaaring ilaan ng district bilang kabayaran sa anumang naging pagkakautang ng tagatangkilik sa serbisyo ng tubig. Ngunit
ang district ay may obligasyon na ibalik naman sa tagatangkilik ang customer deposit kung kusang pagpapasya ng tagatangkilik na ipatigil ang serbisyo ng tubig mula sa district na walang naiwang pagkakautang. Number 10, ang tagatangkilik ay maaaring umiling na may lipat ang kanyang koneksyon ng tubig sa ibang lugar na kanyang pag-aari at kailangan magbayad ng 125 pesos na transfer fee at labor costs. Kalakip ang kaparehas na requirements ng bago pa lang magpapakabit ng serbisyo ng tubig, maaaring tingnan ang Section 1 bilang 1 at 2 ng kontrata sa pagpapakabit ng serbisyo ng tubig. Ito ay kinakailangan lamang kung ang lugar ay malayo sa orihinal na pwesto sa main line. 11. Na kung sakali ang tagatangkilik ay pumanaw, ang malapit na pamilya, magulang, legal na asawa at mga anak ang maaaring humiling na mapalitan ang pangalan ng pumanaw na tagatangkilik. 12. Ang district ay nagtatakda ng account number para sa tagatangkilik at siyang gagamitin bilang pagkakakilanlan ng kanyang koneksyon ng tubig. Maaaring tingnan ang ikalimang bahagi para sa karagdagang impormasyon. Number 13, ang bahay, establishmento, lupa o apartment at paupahan ng may-ari ay bibigyan ng kaukulang klasifikasyon na naayon sa Board Resolution Number 54 Series of 2024. Isang resolusyong pinagtibay na kung anumang uri ng establishmento ng tagatangkilik ay ika-classify bilang residential, government, commercial, commercial A, commercial B at commercial C. At anumang pagbabago sa nasabing establishmento, kalakip nito ay pagbabago din ng klasifikasyon. Ang district ay may karapatang magsagawa ng random audit at meter recalibration kada 12 buwan o anumang oras na may hinala ng pakikialam upang magtiyak ang integridad ng konsumo at koneksyon. Ikalawang alituntunin ng kontrata. Mga dapat tandaan sa pagpapatigil, pagpuputol at muling pagpapakabit ng serbisyo ng linya ng tubig. 1. Ang tagatangkilik ay mapuputulan kung ito ay lumiban sa pagbabayad ng konsumo ng tubig sa loob ng 2 magkasunod na buwan. Ikalawa, kapabayaan ng tagatangkilik sa pagbabayad ng service connection. Ito ay balanse pa at anumang halaga ng bayarin sa pagpapakabit ng serbisyo ng tubig o kaya ay materyales na nagamit sa pagkukumpuni ng nasirang linya ng tubig ng higit sa 3 buwan na pagkakautang sa district. Ikatlo, iba pang mga hindi maiwasang dahilan na maaaring magdulot ng pinsala sa mga tagatangkilik ayon sa hinihingi ng pagkakataon, kagaya ng road widening kung saan maaaring maantala o masira ang metro sa nasabing lugar. Higit sa lahat, ang district ay malayang makapagpuputol ng linya ng tubig kahit walang paintulot ng tagatangkilik. Number 4. Ayon sa kontrata, alituntunin isa bilang 8 ang tagatangkilik ay may obligasyon na pangalagaan sa lahat ng pagkakataon ang metro at linya ng tubig. Kaugnay nito, anumang pakikialam, paggalaw at pagtanggal ng plaga, magnetic lock at padlock sa metro ng tubig ng sinumang tao matapos na pansamantalang putulin ang serbisyo sa linya ay ituturing na illegal connection na may kaukulang multa at ito ay ipapataw sa tagatangkilik, may-ari ng linya ng tubig nang hindi bababa sa halagang 3,000 piso. Ang ganitong uri ng pakikialam ay ipagpapalagay na kagagawan ng tagatangkilik maliban kung mapatunayang may kabaliktarang layunin o dahilan. Ito ay ituturing na sadyang paglabag sa kontrata. Alinsunod dito, ang district ay magpapatupad ng schedule ng pagpapataw ng parusa batay sa dami at bigat ng paglabag. Unang paglabag,
multa na hindi bababa sa 3,000 at babala ukol sa posibleng kasong kriminal. Ikalawang paglabag, multa na hindi bababa sa 10,000, pansamantalang pagpuputol ng serbisyo at formal na notice of violation. Ikatlong paglabag at pataas, multa na hindi bababa sa 20,000, permanenteng pagpuputol ng serbisyo at pagsasampa ng kasong kriminal sa ilalim ng Artikulo 327 ng Revised Penal Code, malisyosong paninira na maaaring magresulta sa pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang sa 6 na taon at karagdagang multa batay sa halaga ng pinsala. Ano ba ang illegal connection? Ito ay connection ng tubig na hindi rehistrado o hindi pinahintulutan ng water district, kagaya ng nasa picture. Bukod pa dito, may iba't ibang klase ng illegal connection. Ikinabit ng wala o hindi aprobadong aplikasyon, ikinabit ng taong hindi kawani o pinahintulutan ng water district, ikinabit sa tiraang iba kaysa sa nakalahad na aplikasyon, binuksan muli matapos na opisyal na putulan ng serbisyo kagaya ng pagtanggal ng magnetic lock at padlock, pagtanggal ng plug at direktang ikinabit ang tubo sa standpipe ng walang metro. Inilipat ang metro ng walang pahintulot ng siwadi. Ginalaw ang metro o ginamitan ng jumpers at iba pang bagay sa pag-umit ng tubig. Persa ang pagsira ng metro ng tubig sa kadahilan ng hindi pag-ikot nito, paglalagay ng linya bago sumapit sa metro ng tubig, paglalagay ng linya sa mismong mainline ng district. Pakatandaan na ang district ay may karapatang magsagawa ng investigasyon, inspeksyon at pag-audit sa anumang oras upang matukoy ang paglabag. At ang resulta nito ang magiging batayan sa pagpataw ng parusa. 5. Ang tagatangkilik ay may pananagutan na nabayaran ang halagang 200 piso para sa muling pagpapakabit ng linya ng tubig o tinatawag na reconnection fee. Number 6. Na pinahintulutan ng tagatangkilik ang sinumang kinatawan o kawani ng district matapos makapagpakita ng pagkakakilanlan na makapasok sa bakuran ng tagatangkilik anumang oras upang mag-ayos, magsiyasat at iba pang gawain na may kaugnay sa ibayong pagpapabuti ng serbisyo ng tubig. 7. At kung sakali at ipasya ng tagatangkilik na ipaputol o ipatigil ang kanyang serbisyo ng tubig, kinakailangan ipagbigay alam sa district, gayon din ang dahilan nito. Ang nakatalang pahintulot ng district ang magiging hudyat upang ipatigil at putulin ang linya ng tubig at magbabayad ng 100 piso para sa voluntaryong pansamantalang pagpapaputol ng serbisyo ng tubig. Ikatlong alituntunin, mga dapat tandaan sa pagpapatala ng water bill. Number 1, ang district ay nagtatakda ng billing day na nagsisimula sa unang araw na buwan na kinalooban ng araw ng trabaho simula Lunes hanggang Biyernes sa opisina ng district. At nakatakdang ilathala ang billing sa ating computerized billing system sa ganap na ikatatlo ng hapon sa nabanggit na unang araw ng buwan. Ikalawa, ang district ay pinahintulutan ng tagatangkilik na pagbasihan o gamitin bilang otomatikong gabay at basehan sa pagtatala ng konsumo ng tubig ang mga nakaraang average readings kung sakaling hindi nagkaroon ng pagkakataon ang district na maitala, mabasa o masuri ang metro ng tagatangkilik sa nasabing buwan. Pakatandaan na mag-aantay lamang ang meter reader ng 2 hanggang 5 minuto. Ang water bill ay ilalagay sa mailbox. Kung walang mailbox ay pinapayuhan namin magpalagay ng maliit na bote na may nakalakip na salitang bill para doon namin ilalagay ang water bill. Ika-4 na alituntunin, mga dapat tandaan sa pagbabayad ng water bill.
1. Ang district ay walang otorisadong field collector, kaya naman ang lahat ng maling pagpapakilala ng sinumang tao bilang tagasingil ng district ay hindi saklaw at pananagutan ng district. Dahil dito, ang tagatangkilik ay may obligasyon na magbayad lamang sa itinakdang lugar at otorisadong empleyado ng district. Saan pwede magbayad? Siwadi Office, Siwadi Building, Fevergood Street, Siniloan, Laguna. Simula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. No noon break, kaya kahit kailan at kahit anong oras, pwedeng magbayad. GCash application. Pumunta lamang sa inyong application kung saan punta sa Pay Bills, Water Utility, search Siniloan Water District, at ilagay ang mga kalakip na detalye na kinakailangan or tingnan ang screen. Ang mga online na bayad ay karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 5 araw bago may proseso. Kung kayo ay magbabayad sa o malapit sa petsa ng due date, lalo na kung may 2 buwang pagkakautang, mangyaring ipagbigay alam agad sa amin at magpadala ng patunay ng bayad upang maiwasan ang pagkaantala ng serbisyo. Number 2, sa pagbabayad mula sa online platform, bayad center at iba pang establishmento na may kaparehas na serbisyo, ito ay hindi sakop ng district, pati na rin sa pagpapataw ng presyo ng kanilang service charge. 3. Ang tagatangkilik ay may obligasyon na magbayad ng penalty charge o multa na may halagang 10% ng kabuuang halaga ng konsumo ng tubig sa buwan na nalolooban. Sa mga pagkakataong hindi makatupad ang tagatangkilik sa pagbabayad ng water bill sa loob ng 15 araw matapos ang billing day o nang mas maaga pa sa mismong araw ng tadyang petsa ng bayaran. Tantuin ng lahat na ang tagatangkilik ay pumapailalim sa mga patakaran ng district kaugnay sa pagbabayad at takdang rates ng konsumo ng tubig, gayon din sa maayos na pagpapatakbo ng serbisyo, na ang tagatangkilik ay sumasang-ayon at pumapailalim sa batas at alituntunin ng district na putulin ang serbisyo ng tubig o anumang legal na aksyon kung sakali ang tagatangkilik ay lumabag sa mga alituntuning nakasaad sa itaas nito. Gayon din ang mga iiral pa at ipatutupad ng district, na ang tagatangkilik ay sumasang-ayon at tumatalima sa mga patakaran at alituntunin ng district, at na ang tagatangkilik ay lubos na nauunawaan ang lahat ng mga sinasaad ng kasunduang ito. Iba pang mahalagang impormasyon. Number 1. Ang account number. Ang account number ay unique at binubuo ng 3 numero. Ang una ay zone, lugar kung saan matatagpuan ang metro. Dito din malalaman kung kailan ang araw ng reading. Classification. Ito ay classification o klasifikasyon ng uri ng paggamit ng tubig. At last, number. Ito ay bilang na inassign ng district para sa tagatangkilik. Zone. Dito malalaman ang araw ng reading simula Zone 1 hanggang Zone 3. Maaaring i-post ang video para sa detalye. Dito naman malalaman ang araw ng reading simula Zone 4 hanggang Zone 6. Maaaring i-post ang video para sa detalye. Dito malalaman ang araw ng reading simula Zone 7 hanggang Zone 8. At ang Zone 9 kapatalan ay ika-6 ang araw ng pagre-reading. Maaaring i-post ang video para sa detalye. Ito naman ang codes para sa classification. Maaaring i-post ang video para sa detalye. Ito naman ang New Service Connection Fee. Una, ang New Service Installation Fee ay nagkakahalagang 750 piso. Kasunod nito ay Excavation at Restoration Fee na nagkakahalagang 750, kung saan ito ay ibubutas ng panibago sa ating mainline. Next, ang water meter.
kung saan nagkakahalaga itong 2,760 at makakasiguradong well-calibrated at tested ito. Ang kasunod ay cutting fee na nagkakahalagang 150 pesos per linear meter. Ito naman ay babayaran kung tawid kalsada ang mainline papunta sa inyong establishmento. At labor cost na nagkakahalagang 30% ng materyales na nagamit maliban sa water meter. Number 5. Potability. Ligtas inumin ang tubig ng Siwadi. Araw-araw ang pagsusuri ng chlorine content at buwan-buwan ang bacteriology test at 2 beses naman sa isang taon ang physical chemical test. Ito ay alinsunod sa Philippine National Standards for Drinking Water na itinakda ng Department of Health. Number 6. Flushing. Ang flushing ay isang uri ng paglilinis ng ating mainline na isinasagawa tuwing huling Biyernes ng bawat buwan. Layunin nito ang mapanatili ang kalinisan at kalidad ng tubig na dumadaloy sa ating mga linya. Number 7. Discount. May 5% diskwento para sa senior citizen. Ito ay alinsunod sa Republic Act No. 994 o ang tinatawag na Expanded Senior Citizen Act of 2010. Number 8. Raffle Promo. Bigas para sa maagap raffle promo. Isinasagawa ito buwan-buwan kung saan 2 masuswerteng konsesyonaryo ang mapipili upang manalo ng 5 kilong bigas bawat isa. Ang bunutan ay isinasagawa sa aming live sa ating official na Facebook page. At dyan nagtatapos ang ating kontrata. Kung meron mang katanungan, suwestyon, maaari nyo kami makontak sa aming Facebook page o magtungo sa aming opisina. Bukas ang ating tanggapan simula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Stay hydrated mga katubig.